Kiko, no? So, and then in Alyansa leaning areas naman. Wait, so pumasok si Bam and Kiko sa Duterte-aligned? Yes, no? For example, in Cebu, if you look at just 1 to 12 in Cebu, nasa 6 si Bam. Pero if you look at the 1 to 12 there, mga pangalan to ng mga Duterte-aligned candidates. I think Jimmy Bondoc is even third or fourth in Cebu. So medyo iba yung preference niya than the rest of the country, no? And then the reverse is that in Alyansa leaning naman na mga regions, no, halimbawa Central Luzon, North Luzon, na you would expect baka malaglag din dyan sina Bam and Kiko, no? Nandyan si Bam Aquino. So parang I think they benefited na sa mga Duterte aligned, sinasama ng mga independent leaning natin si Bam and Kiko, and then sa Marcos aligned naman, they also put Bam and Kiko, and then the rest, this is what we are seeing. Very good point. Yeah. So actually, Bam and Kiko benefited sa Marcos Duterte war. Yes, the infighting, yung nag-split yung solid north, solid south, no? Now may may pathway sila kaya actually hopefully we will be able to show later, no, sa graphics natin na pagka nakita mo yung leading candidates per region, it's very colorful now may mga areas na NCR number 1 si Bam. Correct, no? Oo. And Ilocos Norte, narinig ko ang taas ni Bam Aquino, which is so ironic. That's right, no? Ilocos Norte has also voted for Bam Aquino. In fact, I think I also checked in the precinct of the president that pasok din sa Magic 12 si Bam Aquino. So that's the really strong showing, no? Okay, Region 1. Anong mga lugar ang Region 1? Region 1, makita natin dito yung Ilocos Norte, no, La Union, and you will see at Region 1, this is Marcos country for the longest time. Amy Marcos is top, that's expected. But you see, Bam Aquino is already at number 3. Yeah. That's almost 878,000 votes, no? So ang laki nung kine-carry niya, no? In fact, in the if you look at kahit sa mga areas na weakest, halimbawa si Bam Aquino na region, at least 10% of the vote nakukuha niya. Okay, Region 2, mga probinsya ng Region 2. Sa Region 2, we can see here that si Erwin Tulfo, no? Ito yung isa or dalawa na leading candidate, no? Yung Alyansa standard bearer si Erwin Tulfo. But you can see, malaki pa din yung nakuha ng mga opposition candidates. You have Bongo at 561,961 and then also Bam Aquino again, no? Coming in at the rank 4. No, ang Region 2, ito yung Cagayan Valley, no? So Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. O Region 3, tignan natin ang mga graphics ninyo. Ang galing, pag-aaral. Region 3. Yes, so Region 3, no? Our Central Luzon, napakalaking boto, no? 7.7 million votes lahat ng nandito sa Region 3. At nakikita mo dito, isa sa pinakamalaki na kapagkuhanan ng boto ni Bam Aquino as 2.4 million, no, number 1, and then also Bongo, pumapangalawa, 1.9 million. Oo, ang Region 3 po, ito ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac. Tandaan natin ang mga kuwangko Aquino, alam nyo may roots sa Tarlac, pero pati Zambales, 2 highly urbanized cities, pero talagang Bam and Kiko mataas sa Region 3. Well, to be fair, si Bongo, across the board, makikita mo naman, nasa top 5, top 4 talaga. Yes. Okay. And you're not surprised na siya ay number 1 ngayon kasi sa mga region na malakas dapat yung kanyang mga kalaban, even doon, more than 20%, at least 20% of the votes nakukuha niya pa din. Ngayon, Region 4A is vote rich kasi ito po ang Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal. So, ibig sabihin na tatlo yan. Batangas, Cavite, Laguna, all top voting provinces. Yes, and in fact, yan ang pinaka-vote richest na region natin, and you can see 3 million si Bam Aquino, almost by 1 million yung talagang nakuha niyang solid na margin here, no, compared to Go. But also you can see na si Kiko Pangilinan,
nakakuha din na napakaraming boto dito, no? Almost 2.2 million votes in Oo. Region 4A. And huwag natin kalimutan, si Kiko Pangilinan kasi ay botante ng Cavite. Diba? Meron siyang farm doon. So, kumbaga talagang kinilala siya. Malaki kasi ang Cavite, vote rich. And si Ping Lacson, sa Cavite din. Yes. Oo. Yes. Alright. Next. Wow, Region 4B. Ito si Erwin Tulfo nag-number 1. Mimaropa. Please explain. Yes, Oo. so sa Mimaropa naman, Region 4B, Erwin Tulfo, no, alyansa yung leading. Pero maraming mga region na nakikita mo na ganito na bagamat napapanalo ng bahagya ng administration, makikita mo agad na nakakapasok agad yung mga ibang kandidato na opposition. Bongo again, pumapangalawa, and then pangatlo si Bam Aquino. Oo. So, tandaan po natin, ang Mimaropa, ito ang Mindoro Oriental, Occidental, Marinduque, Romblon, at Palawan. Oo, next. Okay, mga isla po yan. Yan, oo. Region 5,